Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Kaya po nang inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunan ang kabanal-banalan. Nasa portion na po tayo ng ang sagot ng Biblia. As always, ipinag-aayaya po namin ng inyong partisipasyon dito po sa ating mga discussion. And for today, we will be featuring ang ilang mga video reels na mula po sa mga real people na nagpadala ng kanilang mga questions, mga katanungan dito po sa ating segment. Kaya doon sa ibig pang makilahok sa ating talakayan ay pamayami ay announce din po natin ang ating mga numbers. Ngunit bago ito, ibig naming i-announce din yung pong pagpoprograma natin sa ibang mga araw na kung saan ay napakikinggan tayo regularly dito sa impilang DWBL 1242. Blessed Day, Monday to Friday, 7:30 to 8 ng umaga. At ang paglabas po niyan sa ating social media pages, Facebook at YouTube, 6 to 6:30 ng umaga. Ang sagot ng Biblia, 4 to 5. At ang iba pa ay gaya ng mga sumusunod, The Climb, 7 to 7:30 ng gabi. Kasunod po niyan, Likhawit, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 ng gabi. Full Light, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. And of course, dun po sa ibang pagpoprograma natin, ang sagot ng Biblia, every Saturday po yan, inilalabas officially at 7 to 8 in the evening. Ang ating pong mga numero na pwede nyo padalahan ng inyong mga mensahe, 0927-140-3782. 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Again, ito po ang ating social media accounts. Sa Facebook or Meta, MHC Media, ang Kabanal-Banalan. So pagbukas nyo ng inyong personal accounts, buksan nyo po, hanapin nyo po sa search bar ang mga katagang MHC Media at maging ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube, nag-subscribe po kayo dito para po sa ating pagpipremiere o pagpapalabas na unang pagkakataon, The Most Holy Church, yan po ang ating YouTube channel. Ang ating punong tanggapan, ang tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa address na ito, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod na ito ang minamahal nating kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay sa palatuntunan ito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ninyo ng pagkakataon na kayo po ay aming mapaglingkuran. Siyempre po, salamat sa Diyos na lagi pong gumagabay sa atin. So tayo po ay gaya ng minensyon kanina, kapatid na usual. So medyo unique ang ating presentation ng questions. Let's hear it from actual listeners, tsaka ho yung mga na-encounter po nating friends pagka tayo po'y nasa actual na pangangaral. Ang unang katanungan. Hello po, magandang hapon po. Ako nga po pala si J.R. Ronquillo. Nandito po kami sa Hermosa, Egozon. Ang itatanong ko lang po, gusto ko lang po malaman paano pong nagkapamilya si Cain kung dalawa lang silang magkapatid. Thank you po. Magandang question. Nagkapamilya si Cain? Opo.
kasi dalawa lang sila, Mhm. kapatid niya si Abel. Ang karaniwan kasing alam, wala nang naging anak pa si Adam sa Opo. Eva. Mhm. Basahin po natin sa Biblia ang paliwanag. Sa Henesis 5 at 5, narito po ang nakasulat. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Yan. Napakalinaw po naman. Matapos na maipanganak si Seth ni Eva, nabuhay pa siya ng 800 taon. Ibig sabihin, nung maipanganak si Seth, mahigit lang siyang 100 taon. Opo. Si Adam. Opo. Tapos nabuhay pa ng 800 years, nagkaanak ng lalaki at babae. Sa pagkaunawang yan, lilitaw po na hindi totoo at hindi tama yung kaisipan na dalawa lang ang naging anak ni Eva sa panahon ng kanyang pagiging tao sa mundo. Nagkaroon pa po siya ng anak na lalaki at babae bukod kay Cain at Abel. Tapos si Seth na naging kahalili ni Abel. So, kaya dito sa talatang to makikita natin, sinabi mga lalaki at mga babae. So, it only goes to show na kasi limitado yung kanilang pamilya. Sila pa lang noon. So, ang naging asawa nitong si Cain, nagkaroon siya ng pamilya by virtue of napangasawa niya rin niya. Most likely, kapatid niya o di kaya ay pamangking niyang babae. Hindi natin tiyak kung saan nga, kung kaninong kung pamangkin, kung ano. Hindi na nga lang pinangalanan. So, dahil ang pagkakalikha sa tao, una, syempre, alam natin, lalaki, ganun pagkakalikha mula sa alabok, mula sa tadyang, nilikha ang babae, one time lang yun. So, ang pagpaparami ngayon ng tao, yung pagniniig, pagsasama ng lalaki-babae. So, hindi ho singaw, yung napangasawa ni Cain, o na naging kaulayaw niya para magkaroon siya ng sariling pamilya. So, meron po siyang most likely nga ay kapatid o pamangkin. So, salamat po. Sana ay nakadagdag ng kaunawaan ninyo sa Biblia ang bakit. Opo. Si J.R. Ronquillo, nagkahanap buhay yan sa Peza, sa Hermosa, Bataan. Kasunod po. Nakakapunta po ba ng langit ang mga hayop? Kasi po may alaga po ang aso na matay po eh. Nakakapunta po ba sila? Namatay na pala eh. Paano makakapunta yun? Si Ginoong Manuel Housechild. Yan po ang pangalan po ni brother. So, ulitin lamang po natin ang katanungan niya. Makapupunta po ba ng langit ang mga nangamatay na hayop? Kasi yun po ang konsepto ng marami ngayon, lalo na ng pet lovers, napaka-attached, emotionally attached sa kanilang mga pets, kapatid na Yushel. Kasi, syempre, lalo na inalagaan mula sa pagkatuta hanggang sa lumaki, parang ngayon, pag nag-aalaga ka, tawag nga sa'yo, parent. P-A-W, yung kamay nung paa ng hayop. They are considered parents. So, tumitindig na parang mga magulang na anak yung pets nila. So, pag namatay, nandun yung emosyonal na parang namatayan din ng kamag-anak. May mga na-enkwentro po ako niya, namumugto ang mga mata, talaga umiiyak. Natanong ko bakit. Binanggit, namatay ang kanilang alagang pet. So, nakasulat ho kaya sa Biblia, kapatid na Yushel, meron ho bang pet heaven o dog heaven? Doon na pupunta ang mga hayop. Wala pong ganun nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia, pagka ang hayop ay namatay, may tiyak na pupuntahan at hindi po ang langit. Basahin po natin. Sige po. Narito sa Ecclesiastes 3:19 hanggang 20. Ang hangganan ng tao at ng hayop ay iisa. Kamatayan. Iisa ang kanilang hininga. Ang tao'y wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Iisa ang kauuwian
lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilang lang at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Oh, yan. Ay, napakaliwanag naman. Gaya ng ating nabasa, talagang ang lupa, doon patutungo ang hayop. At hindi po sinabing kung siya'y papailan lang sa langit. Iba po kasi ang tao sa hayop. Ang tao, talagang may pagkakataon na makapupunta siya sa langit, pero ang hayop po ay hindi dahil ang hayop, ang kanyang taglay na katangian bilang hayop, ang kanyang katawan, ang kanyang kaisipan, pero wala po siyang kaluluwa. Opo, yun ang pinagkaiba ho nun. Kasi yun ang, again, biblical concept or belief. Kaya ang tao ay nangangailangan ng pagliligtas. Opo. Kasi may kaluluwa ang tao. So ang hayop, although may mga pagkakataon kasi ang behavior nito ay gaya ng tao kung mag-interact pero hindi naman nagsasalita. Tawag pa rin ho dito pagka-domesticated talaga ang hayop o yung alaga. Ganon talaga magiging behavior, nire-reciprocate o ginagantihan lang tayo ng kagandahan din dahil ginawan mo ng mabuti, inalagaan mo. Pero sabihin na pag namatay, wala hong kaluluwa na siya po ay magtutungo sa langit o patutunguhang langit. Opo. Kaya sinisigurado po sa atin, hindi po siya akit sa langit. At ang isang patunay po niyan, ipinahayag ni Apostol Pedro nang mangyari ang pagliligtas ng Diyos. Hindi kasama sa naligtas yung hayop, kundi tao lamang. At para masigurado natin, basahin natin. Unang Pedro 3:20, na nang unang panahon ay mga subail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Yan. Maraming nandoon nung panahon na yon. Pero ang binanggit lang na tumanggap ng pagliligtas, ang kaluluwa, 8 lang. Yun po ay si Noe, asawa niya, anak niya, manugang niya. Opo. Kaya sila iniligtas kasi po meron silang kaluluwa. Yung mga hayop na nandun, dapat nating maintindihan, hindi binanggit doon sa iniligtas. Opo. Kundi yun lamang mga tao. Ang dahilan, maliwanag po naman, kasi yung mga tao may kaluluwa. Opo. So, ito'y panawagan natin. Siyempre, hindi tayo nag-i-impose. Baka naman sabihin nyo, pinipilit ho namin. Gusto namin doon siya magpunta. Nasa sa inyo po yun. Gusto nyo magtungo sa paniniwala nyo para maibsan ang damdamin nyo kay nagdadalamhati. Sinasabi nyo, he must be in dog heaven right now. Nasa sa inyo po yun. Pero biblically speaking, doon sa ating kaibigan, yung kanyang experience, namatayan daw siya ng aso. Wala hong dog heaven, hindi ho mapupunta ng heaven ang kaluluwa. O kahit na impyerno, for that matter, wala hong ganon para nakalaan sa mga hayop. Hanggang lupa lang dahil siya'y galing sa alabok, galing sa lupa, kaya babalik sa lupa. Yung tao, may kaluluwa, hindi galing sa lupa yun, galing sa Diyos, kaya doon babalik yun. Opo. So tayo po makinig muna. Pakinggan po na natin, magkaroon tayo ng kaunting break. Pakinggan po natin si Sister Shelomita. Siya po ay mula sa lalawigan ng Batangas, particularly sa Tanawan City. Ang kanyang awitin, Mabuhay na Nagmamahal. Pakinggan po natin si Sister Shelomita. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si kapatid na Shelomita, member ng Choir of Zion sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, na ipaglilingkod ang mga original music sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. Bago ko po simulan ang aking awit, gusto ko po lamang magbigay ng kaunting pagpapaalala. Sa mundo ngayon, ang daming mga distractions, social media, stress sa school o trabaho at sa pamilya. Pero sa gitna ng lahat ng yon,
may isang bagay na di dapat mawala. Yun yung pagmamahal. Na pagmamahal na totoo na mula sa ating Diyos at dapat nating ibahagi sa bawat isa. Ang awit na ito ay paalala na kahit saan tayo dalhin ng ating buhay, ang pinakamahalaga ay mabuhay pa rin tayo na may pag-ibig. Kaya po ngayon ay pakinggan niyo po ang aking awit na pinamagatang Mabuhay na Nagmamahal. Ba ang kabuluhan nitong buhay kung hindi maialam ang dangal ng paghirap? Mabuhay upang magmahal, magmahal upang mabuhay, bakas na susundan sa ating paglalakbay. Kung ang magbibigay kahulugan sa buhay na makabuluhan, ang mabuhay na nagmamahal. Ano nga kaya ang kulay ng buhay kong sa pagmamahal ay salat at hindi naipadarama? Huwag sayangin ang buhay na kaloob niya sa atin. Pagningasin ang pag-ibig sa kapatid. Mabuhay upang magmahal, magmahal upang mabuhay, bakas na susundan sa ating paglalakbay. Kung ang magbibigay kahulugan sa buhay na makabuluhan, ang mabuhay na nagmamahal. Ano nga kaya ang kulay ng buhay kong sa pagmamahal ay salat at hindi naipadarama? Huwag sayangin ang buhay na kaloob niya sa atin. Pagningasin ang pag-ibig sa kapatid. Minsan lang tayong mabubuhay at minsan lang mapatutunayan ang bakas na susundan ay ganap na
Salamat po, kapatid na Shelomit o Shelomita. Ang kasunod pong katanungan. Paano ko po malalaman kung ang religion ay sa Diyos? Paano anya malalaman ko ang relihiyon ay sa Diyos? Buhat po kay Ginoong Sion, Bungan Siso. Kapatid na Yushel, paano nga ba matutukoy o matitiyak na ang relihiyon ay sa Diyos? Basahin po natin, ipinaliwanag po ng Panginoong Kristo Jesus yan kung paano natin malalaman, paano natin makikilala kung sa Diyos o hindi ang isang relihiyon. Sa San Juan 7 at 17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Napakaliwanag naman. Gaya ng nabasa po natin, nadinig natin, makikilala natin ang turo kung sa Diyos o hindi. Kaya napakahalaga po ng ginagawa ninyong pakikinig, panonood sa ganitong programa kasi yan ang paraan na nasusulat sa Biblia para malaman natin yung relihiyon, yung mangangaral kung siya'y kasangkapan ng Diyos o hindi, yung kanilang itinuturo, mauunawaan po natin, ipapadama po sa atin ng Diyos. Ang kailangan lang po, tapat tayo sa ating hangarin. Kasi po, kung minsan may mga nakikinig, ang dahilan lang para mamulot lamang ng maipagyayabang sa kanyang kapwa. Ang tawag po para bang nananalakab lang. Nagbabaka sakali lang. Hindi talaga tapat sa puso niyang matagpuan kung alin ang sa Diyos. Pero pagka ikaw ay nananalangin, nakikiusap sa Diyos, matagpuan mo kung alin ang grupo na kailangan mong samahan sa pamamagitan po ng turo na ating nadidinig sa kanila, matitiyak natin kung sila'y sa Diyos o yung nadidinig natin sa kanila mula lamang sa kanilang sarili. Tatandaan po ninyo, ang nagsabi po niyan ay ang Panginoong Kristo Jesus. Bukod po dyan, siguro dapat na suriin natin mabuti kasi yan ay patotoo mismo ng Panginoong Jesus. Opo. Meron ba sa Biblia na ganyan mismo? Na tumistigo na inukol niya talaga ang kanyang pakinig sa turo. Yun ang pinanghawakan. At sa halip na manghawakan sa pamimiloso po ng iba, sa husay ng pangungusap. Meron po kasing ganyan nadadala sa, halimbawa, nung panahong 70s, tatandaan ko mga politiko noon, 70s or early 80s, bombastic magsalita. Meron din mga mangangaral na gano'n. Ibig sabihin talagang kontrobersyal magsalita, makapukaw damdamin, makaagaw ng pansin kung mangusap. Doon ba dinadaan dapat? Sabi, turo. Meron kaya nun sa Biblia na turo. Meron halimbawa, mababasa natin yan sa panahon ng mga apostol. Opo. Basahin natin. Sa Aklat ng Mga Gawa, 16 at 14, para sa inyo, kaibigang Sian Bungan Siso, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kaayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Yan. Napakalinaw naman, di po ba? Ang tao na talagang sa puso niya nakikita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung ginagawa niyang kabanalan ay talagang inihahandog niya sa Diyos. Pagka po siya ay kinahabagan ng Panginoon at nakinig ng mga salita ng Diyos at talagang salita ng Diyos yung kanyang napakinggan, bubuksan ng Diyos yung kanyang puso. Ibig sabihin po nun madarama niya. Ipadarama ng Diyos dun sa nakikinig kung yun bang pinakikinggan niya, yun na ba talaga ang aral ng Diyos at yun talaga ang mangangaral na dapat niyang kilalaning maghahatid sa kanya ng mga dalisay na aral ng Diyos. Yeah. Lalo ngayon, di ba, kapatid na Yushel, iba-iba ang approach ng tao para mapaniwala. May mga paraang propaganda, may paraan na dinadaan nga sa
sabihin na natin diretso, sa panlalansi, maraming inihahalo, tapos bandang huli, ikaw ay kinukuha lang pala, hinihikayat ka sa isang prinsipyo, sa isang paniniwala. Hindi ka nakapokus mismo sa turo, kundi merong mga distraction, may mga paraan para ikaw ay mahikayat nila. Minsan, ang tawag po dyan, dinadivert pa yung atensyon, pipintasan yung iba, pupunahin yung iba, tapos i-build up yung sarili, na lalansi o kaya tayo hindi nakapokus yung talaga sa turo. And this time, ayun nga sabi ng Biblia, to tell, para matukoy natin kung ano nga ang tunay na reliyon, mag-focus tayo doon sa turo mismo. Huwag ho doon sa distraction, huwag ho doon sa palamuti, pampasarap sa turo. Gaya nitong si Lydia, na dahil focus niya sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na nagtuturo, binuksan lalo ang kanyang kalooban, naunawaan niya kung ano ang ibig ng Diyos sa buhay niya. Opo, kasi kung minsan merong mga paniniwala at laganap yan, pare-pareho lang yan. Opo. Di ba? Iisa lang naman ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung iisa ang Diyos, tama po yun. Pero para sabihing pare-pareho lang yan, yan ang karaniwang paniniwala na mali at labag po sa Biblia. Kaya hindi po natin dapat panghawakan yon, sa halip dapat po ay ingatan natin sa ating puso na makilala kung alin talaga ang sa Diyos na itinuturo ng Biblia. Next po, nakatanungan. Pakinggan po natin, panoorin. Ang tanong ko po ay ganito. Sa pagkaalam po natin na tapat sakto na ang banal na kasulatan, bakit po tinanggal ang ibang mga aklat na katulad sa aklat ni Enoch? Ano po ba ang meron o nilalaman ng aklat ni Enoch na dapat po ba o hindi po ba dapat malaman ng tao? Yun lamang po ang aking katanungan. Si Crisanto Lagronio, si Brother Crisanto. Bakit po tinanggal ang ibang mga aklat sa Biblia gaya ng aklat ni Enoch? Pagka po yung talagang Biblia, hindi talaga kasama doon yung Enoch na sinasabing aklat niya. Opo. Ang kadahilanan po, mababasa rin natin sa Biblia at ipinaliwanag po yan ni Propeta Isaias. Opo. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan. Napakalinaw po. Ang Biblia na tinatawag na aklat ng Panginoon ay maliwanag po. Hindi magkukulang. Ibig sabihin, kompleto. So, pagka inilagay mo pa yung sinasabi nilang aklat ni Enoch, sobra na yun. Kasi kumpleto na ang Biblia. Walang kakulangan. Kaya hindi po talaga kasama sa pinamagatang Biblia o mga aklat na pinagsama-sama na siyang aklat ng Panginoon, hindi po talaga kasama yung sinasabi ng iba na aklat ni Enoch. Pagka po isinama natin yun, lampas na yun. Yun po ay mauuwi sa ibinabawal ng Diyos na pagdaragdag. Basahin natin. Opo. Sa Apokalipsis 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, referring to the Bible, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung sino man ay mag-alis naman sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Yan. Ang aklat na ito na sinasabing hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan, ito nga pong Biblia na binubuo ng 66 na aklat at mga sulat. Hindi pwedeng bawasan kasi eksakto po yan. Kaya hindi po kasama dyan yung sinasabi nila ng mga matatalihin ng tao na aklat na kasama daw dapat sa Biblia. Yan. Particular, binanggit ni Brother, aklat ni Enoch. Opo. At syempre, may mga references tayo mababasa. Bakit hindi siya nasama? Actually,
Hindi siya inalis. Sabi ni brother, bakit daw inalis? Hindi Opo. siya inalis, kundi hindi talaga siya kasama. Opo. Idinudugtong po siya. Ang tawag po nga sa aklat na yan, bukod sa iba pang mga aklat, pseudepigraphal. Ang ibig sabihin ay karamihan ng mga denominasyong Kristiyano at mga scholars ay nagsasabing hindi talaga ito aklat ni Enoch. Opo. Kasi nga siya, yung Enoch na nasa Genesis yung tinutukoy, baka siya yun. Maraming naniniwala kahit ang mga Jewish scholars, hindi talaga siya gayon. Kaya pseudepigraphal, it was falsely attributed to Enoch. Ibig sabihin, maling na sabihin na ito ay nasa panulat ni Enoch o ni Enoch. Kaya hindi siya kasama. Opo. Ngayon, sinasabi din ni brother, baka may mga nakasulat ho ba doon na parang itinatago. Sa panahon ngayon ng impormasyon, di ba? Information technology, the advancement of man with regards to information technology, wala ka na halos may tatago. Kaya hindi ho, wala tayong itinatago dyan. Tayo, personally, tayo, kabanal-banalang iglesia, hindi wala tayong tinatago. Although sinasabi natin, we discourage our brothers and sisters na basahin po yan kasi nga may mga contradiction sa turo ng Biblia, yung sa 66 books. Ang aklat ni Enoch, tsaka merong karagdagang idinadagdag sa aklat ni Daniel, yung Bell and the Dragon. Meron pong una hanggang ikatlong Makabeyo. Yung po mga, sabihin nating may historical accuracy, yung Makabeyo. Pero sabihin ito ay pwedeng idugtong sa pinagtibay na canon tawag ho doon, na 66 books. Hindi po magkakagayon dahil kumpleto na nga, sabi nga ho ng kasulatan. Kumpleto na ito, hindi na ho nangangailangan ng iba pang karagdagan. Yan. Kaya hindi po talaga kasama yon. Kaya hindi po talaga inalis, kundi hindi talaga kasama sa Biblia o sa aklat ng Panginoon. So, brother, si Crisanto, meron pa siyang kasunod na yun po, yung ano ba nilalaman ng aklat ni Enoch. Yun nga, wala ko tayo itinatago dyan. Basahin man natin. Well, if you have the chance to read it, it's up to you. Gusto nyo basahin. Pero, ang masasabi nga lang natin, merong contradiction yan sa Biblia, kaya natin dinidiscourage. And doubtful nga po kung talagang si Enoch ang may akda po niya. Kasunod po, kapatid na Yusel at mga kaibigan namin, mula ulit sa lalawigan ho ng Bataan, sa bayan ng Hermosa. Ako po si Jason Mariwan ng Hermosa, Bataan. Ang tanong ko lang po, nasaan po ba yung Panginoon Diyos nung wala pa yung langit at lupa? Yun lang po. Salamat po. Ang tinutukoy niyang langit at lupa, itong kinaroroonan natin ngayon. Opo. Pero hindi ibig sabihin, walang talagang kinaroroonan ng Diyos bago itong mundo na kinalalagyan natin ngayon. At ang sagot po ng Biblia dyan, na ipinaliwanag naman ni Apostol Pablo kung saan natin matatagpuan ang Diyos bago ang mundong ito. Dito sa pangalawang Korinto 2:2 at 4, nakikilala kong isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ay ewan ko. Diyos ang nakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yan. Yan yung tinutukoy ni Apostol Pablo na pinagdalhan sa kanya sa kanyang pangitain. Opo. Na yung lugar na yon hindi po nararating pa ng sino man. At yung dakong yaw, na yun sa kanyang paliwanag, yun yung sinasabing paraiso ng Diyos. At siya ring ikatlong langit. So yung ikatlong langit, iba sa nakikita nating langit ngayon. Opo.
medyo modest lang si Pablo dyan. Opo. Ang totoong third person tinutukoy niya is siya. Siya yung may pangitain po dyan. Ngayon, sinabi niya, ikatlo, follows na may una at ikalawa, ika nga. Opo. O yung una, yung what we know as heaven and earth. Kasi pag tumingala tayo, yung nakikita nating stratosphere. Yung nakikita nating kalawakan na tanaw ng ating hubad ng mga matay, yan yung tinatawag talagang langit. Unang langit. Na yan wala pa nung hindi pa nilalalang ng Diyos. Opo. At ang Diyos ay nandoon sa tinatawag na ikatlo. Hindi pa lang na ipapangalan gayon. Opo. Kasi non-existent pa, ika nga, yung unang langit. So it goes to follow, yung ikalawang layer ng langit, alam natin, beyond what we see, yung lagpas sa nakikita ng ating hubad ng mga mata, na naaabot ng teleskopyo o telescopes ng teknolohiya ng tao, na nakikitang universo, nakikita ang iba't ibang mga bituin, mga buntala sa langit. Ay yan po yung tinatawag na ikalawang langit. So yung ikatlong langit, it's beyond our imagination, ika nga, beyond yung komprehensyon nating mga tao para ito'y i-describe. Kasi nga, ito'y dako na tinatahanan ng ating Panginoong Diyos. It is a spiritual realm, ika nga. Yan po spiritual na dako na tinatahanan ng Diyos. Ang tawag nga po dyan ni Apostol Pablo, ikatlong langit. Opo. Minsan, sinabi ni David yan, sa iyong tinatahan ng lupa. Yan. Kasi lupa. Sa langit, may lupa rin. Opo. So, klaro yan, kaibigan, mukhang background po niya, nasa isang planta. Kasi dyan sa Hermosa, meron nga akong economic zone po dyan, industrial economic zone. Kami nagpupugay sa mga kaibigan, mga kapatid po natin na nandyan sa ganyang hanap buhay, nagsisikap na maitaguyod ng kanilang pamilya. At syempre, nagbigyan buwang na sa pangangaral, gusto nilang malaman yung mga bagay na ito. Ayan ang tugon ng Biblia. Bukod po dyan, ay may kaalaman pang ibig na i-share din sa atin ng Biblia. So, before we proceed, kapatid na Yushel, pakinggan natin muli. Balikan natin si Sister Shelomit o Shelomita mula po sa lungsod ng Tanawan. Ang kanyang kasunod na awitin, You Are My Strength and My Song. Mapagpalang araw po muli sa aming mga taga-subaybay. Alam natin na hindi laging madali ang mga bagay. May mga araw na parang ubos na tayo at parang pagod na at wala nang tayong lakas. Pero sa mga ganitong bagay din, ang Diyos ang nagpapalakas sa bawat sa atin. Siya ang nagbibigay ng bagong sigla at bagong awit sa puso natin. Ang aking awit na ito ay ipapaalala sa inyo na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang lakas natin at siya rin ang nagbibigay ng saya at dahilan para magpatuloy. Kaya habang inaawit ko po ito, let's all come together to praise, give thanks, and trust in God. And with all our hearts, let's say to Him, O Lord, You are my strength and my song. O Lord, You are my strength, the rock on which I firmly stand. Because of You, I stand tall, no fear inside. Through faith in You, I will win every fight. O Lord, You are my song, Your voice makes me brave and strong. In every word and melody, joy fills my
the rock on which I firmly stand. Because of you, I stand tall, no fear inside. Through faith in you, I will win every fight. Oh Lord, you are my song, your voice makes me brave and strong. In every word and melody, joy fills my soul. Your love eternal makes my heart whole. You are my strength and my song. You have become my salvation. You are my hope and my fortress. You're the music that on earth I will serenade. You are my strength and my song. You have become my salvation. Lead us, Lord, reign in our hearts as we share your everlasting love. Our voices raise and soar to you, our praise forevermore. We lead our brethren hand in hand until we fulfill your great command. You are my strength and my song. You have become my salvation. You are my hope and my fortress. You're the music that on earth I will serenade. You are my strength and my song. You have become my salvation. Lead us, Lord, reign in our hearts as we share your everlasting love. Oh Lord, you are my strength and my song. Again, salamat po sa inyo, sister. Sana po ay mapag-ibayo pa ang inyong ministeryo sa musika. Sampu ng iba pang mga nandiyan sa Batangas at ang impluwensya niyong espiritual ay makarating hanggang dito. Siyempre, sa mga lugar ng Cavite at Laguna, nakasama niyo po sa isang rehiyon o isang regional o tawag po ay pastulan. Bagaman ang kapatid natin yan, ang talagang pinagmulang ng lahi niyan sa Manila. Galing Manila. Dahil apo yan ng Chopelo Ora. Kapatid na Chopelo. So may kamag-anak po pala ng ating yumaong kasangkapang pundador. Kasangkapang po siyang pundador ng iglesia sa Pilipinas, ang ating matandang kapatid na Chopelo Ora. So Manila-based na nasa Batangas na ngayon. Opo. Sunod po, kapatid na usual. Mga kaibigan, pakinggan po natin, panoorin ang tinig ni Ginoong Mario Padrequila. Di po ba sa banal na kasulatan nakasulat po na igalang mo ang iyong ama't ina? Paano po yung mga magulang na mapanakit sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya, lalo na po yung mga magulang na nanggahasa ng kanilang anak o pumatay, karapat dapat po ba silang igalang o ano po yung pwedeng paggalang po sa kanila? Yun lamang po. Ang utos po na paggalang sa magulang ay nananatiling utos. Kahit na po sabihin na natin, naging nakagawa ng masama ang ating magulang sa atin, nananatili pong utos ng Diyos na igalang ang ating mga magulang. Hindi po ibinibigay sa atin ng Diyos ang paggawa o pagganti ng masama sa ating magulang kung sila'y nagkasala sa atin. Hanggang doon lang po tayo sa
pagkilala, pagsunod sa kautusan ng Diyos na igalang yung ating mga magulang. Kung sa tingin natin may dapat silang pagdusahan, Diyos po ang bahala doon. Pero ang karapatan para gawan sila ng masama ay wala po sa atin. At yan matitiyak natin na talagang utos ng ating Panginoon. So narito po sa pahayag ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Colosas 3:20. Ang wika ay ganito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Oh, yan. Yan ang nakalulugod sa Diyos. Kung meron ng pagkukulang sila sa atin, nananatili yung mga utos nila, lalo na pagka may kinalaman sa ating ikabubuti, ikalulugod ng Diyos, yun po ay dapat nating sundin at hindi dahilan yon yung kanilang pagkukulang para sila'y ating lapastanganin. Kasi may ang diwa po ni brother pang-aabuso siguro. Pero hindi ibig sabihin niya dapat alisin natin ng paggalang. Nandun yun Opo. Yung may mga nagsasalita, kapatid na Yosel hirap pong pumili ng magulang. Opo. Kung pwede lang. Dahil nakikita niya ang minsang nagagawa. It's not really a perfect world. Talagang natural sa magulang to provide, to take care, to make it safe, secured ang pamilya. Pero may mga tiyempong may abusado talagang magulang. Magulang, opo. Lasenggo, mapanakit nga, abusado. Pero ano sabi nyo nga kanina, kahit na ganun, hindi dapat nyong alisin sa kanila ang paggalang. Halimbawa, sinaktan ka ng magulang mo nung bata ka at nung lumaki ka, ikaw na yung mas malakas kaysa sa kanya. Nalagay siya sa isang hindi tama. Sasaktan mo ba ang iyong magulang? Sabi nga ng Biblia, wag na wang mangyari dahil hindi po tama yung gayon. Nananatili po. Kung hindi natin sila magawa ng mabuti dahil sa kanilang masamang nagawa, wag natin silang gawa ng masama kung hindi natin sila magawa ng mabuti. Pero ang pinakamabuti na pwede nating magawa, manatili ang ating respeto sa kanila dahil sila'y ating magulang. So kung may ganong sitwasyon nga, kapatid na Yosel, bukod dyan, may pagpapayo din ang Biblia. Bawa yun, sinasabi nyo nga, kung talagang mapanakit, maaari nyo magawa, salagin na lang, pagsalag, kung sinasaktan, o di kayo umiwas. Di ba, salip na gumanti, mali yata yung alangan nyo talagang pagka sinaktan ka, sasaktan mo rin. At merong mga gumagawa niyan sa kasalukuyang panahon. May mga ganyang pangyayari. Hindi man gumaganti sa nagagawa per se. Halimbawa, sa pananakit, yun mismong salita, halos yung iba talagang tuwirang minumura yung magulang. Yun ang hindi tama. Yung tutungayawin mo, murahin mo yung magulang. Kung masama na nga yung minumura mo yung kapwa, kahit na dati mong karelasyong kaibigan, dati mong karelasyong kasintahan, halimbawa, minumura mo, hindi tama. Lalo na yung tutuyain at mumurahin mo ang sarili mong magulang. Opo. Labag po yun. Hindi po ibinibigay sa atin yung ganong karapatan. Doon nga sa hindi natin tatay, nanay, hindi natin magulang, hindi ipinapahintulot ng Diyos na gumatay ng masama, lalo pa doon sa magulang natin, ano man ang naging pagkukulang sa atin. So, tinotolerate ba natin yun daw? Sa isang pagtingin, ano pa nararapat paggalang sa mga magulang na yan? Kung yun at ulit-ulit na nangyayari, may payo ang Biblia, sa 12:21 ng Roma. Pakinggan po natin. Ang sabi po ay ganito, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So, ginawa ka ng masama, ang gagamitin mong ganti, kabutihan. Minsan kasi, yan po daling sabihin daw natin. It's easy for you to say if you're not the victim. Pero nananatili yan sa Kristiyano. Nung nakapagpapahupa minsan o madalas sa isang taong agresibo, lalo na kung ang magulang natin gumagawa niyan. Sabi ng kasulatan, sabi ni Pablo,
Sa halip na gawan mo ng masama, nakapagkakalma pa nga nagpapakalma ang isang gawang mabuti sa taong agresibo na gumagawa ng masama. Kaya yan ang sinasabi po sa atin. Kung sa tingin natin, masama yung ginagawa, huwag tayong pumayag na magantihan din natin siya ng kasamaan. Sa halip, kung magagawa natin ang mabuti, mapatigil natin yung kasamaan sa mabuting ating nagawa. So, salamat po, Kapatid na Yushel, for the words of wisdom na kayong kinasangkapan sa pagbasa ng Biblia. Kasunod na katanungan mula po sa ating kapatid, Sister Leticia Ramos. Bakit po kailangan bautismuhan pa po ang tao na naniniwala man po sa Diyos? Bakit naman niya kailangan pang bautismo? Naniniwala naman sa Diyos. So, yung rekisito bang bautismo, kailangan pa talaga, Kapatid na Yushel? Opo. At yan hindi po turo ng tao. Turo po ng Diyos yan. Pagka tayo naniniwala o sumasampalataya sa Diyos, ang isang gusto ng Diyos na sundin ng tao, yung utos niya na magpabautismo. O, basahin po natin. Ito, Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan. Napakaliwanag po niyan. Ang nagsalita po niyan, ang Panginoong Kristo Jesus mismo. Sinabi po niya, hindi pwedeng sumasampalataya lang. May napangaralan, sabi sa mga apostol, mangaral kayo, yumaon kayo. Yung mga sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Kaya maliwanag po yan, dahil ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Ang paraang itinuturo niya, hindi lang yung sumampalataya sa Kanya, sumampalataya sa aral, kailangan po ang talagang sumasampalataya, dapat mabautismuhan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga po ang bautismo. Bagaman may mga mangangaral na nagsasabi, importante lamang sumampalataya. Yun bang sinasabing sola fide? Yung paborito ng ating matandang kapatid na Abimib, di ba? Opo, nung nabubuhay pa po siya. Hindi po totoo yung sola fide. Wala po kayong mababasa sa Biblia na sumampalataya ka lang, maliligtas ka na. Wala pong ganon. Meron kayong mababasa, kailangang sumampalataya para maligtas. Pero wala pong nakasulat na sumampalataya ka lang, maliligtas na. Wala pong ganong nakasulat. Kahit sa ang Biblia po, walang ganong salita. Ang ginagawa po ng iba, binabago yung nakasulat talaga sa Biblia. Sa Biblia po, kailangang sumampalataya para maligtas. Ibig sabihin, isa sa kailangan. Ang lalong kailangan, kung talagang tayo sumasampalataya, mabautismuhan. At yan itinuro rin ni Apostol Pablo. Basahin natin. Aklat ng mga Gawa 22 at 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yan, napakahalaga kasi ng bautismo. Sabi ni Apostol Pablo, magbautismo ka, hugasan mo ang iyong kasalanan. Sumasampalataya nga tayo. Nalaman natin yung ating mga kasalanan. Gusto ba natin na mahugasan yung ating kasalanan? Siyempre po, gusto natin. Kung gusto natin na hindi tayo manatili na nadudumhan ng ating mga kasalanan, kailangang malinis yun sa pamamagitan ng bautismo. So, hindi pwedeng alisin yung bautismo sa formula ng kaligtasan. Ang Diyos mismo nagsasabi, kung sumasampalataya ka, meron kang kailangang gawa na ang gawa ng parte ng tao ay magpabautismo. Opo. Sabi ng iba, ang importante, magbagong buhay. Hindi po makapagbabagong buhay ang tao pagka hindi na bautismuhan. At yan ay sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 4.
Akala ng tao, basta sumampalataya siya, kinilala niya si Kristo, makapagbabagong buhay na siya. Hindi po ganun. No? Basahin natin. Kaya nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Oh, yun ang makalalakad sa panibagong buhay. Sa madaling salita, makapagbabagong buhay. Sino? Yung bang sumampalataya lang? Hindi po yun ang nakasulat. Ang nakasulat, yung nabautismuhan, yun ang makalalakad sa panibagong buhay. Bakit? Pag nabautismuhan tayo, nahuhugasan o nililinis ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Kaya dun ka pa lang makapagbabagong buhay. Pag ikay sumampalataya lang, pwedeng binago mo yung pagpapatuloy mo sa hindi tamang gawa. Pero nanatatiling marumi ka dahil hindi ka nahuhugasan. Para maalis yung dumi at panibagong buhay ang iyong malakaran, kailangan po nating mabautismuhan. Kaya si Ginang Leticia Ramos, mahalaga po ang bautismo. Hindi po ito ituturo ng Diyos kung hindi natin kailangan. Salamat po. Tayo ay... Hanggang dito po muna tayo sa pagtugon, sa mga katanungan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay darako tayo sa lalong mahalaga pang bahagi nitong ating programa, ang pagdulog sa Panginoon, pagpapasalamat at patuloy na paghiling sa Kanya na kahabagan ang ating mga kaibigan, mga kapatid na nangangailangan ng mga paglingap ng Panginoon dahil sa iba't ibang sitwasyon na pinagdadaanan. So, ukol po dito, pangungunahan tayo ng ating minamahal na isa sa mga presbitero sa Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Elder Gabriel. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Sa iyo kami lubos na nagkakatiwala. At dahil sa iyong kagandahang loob, ay nakararanas kami ng samot-saring mga pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Amen. Kaya mula dito ay ibig naming iparating sa iyo ang aming pasasalamat. Salamat. Sa pagsagana ng mga pagpapalang ito at pamamalagi mo kami sa pagkakilala sa iyo. Amen. Pagkakaroon ng oportunidad na ikaw ay mapakinggan sa pamamagitan ng programang ito. Opo. Ang pagpapalawig sa aming mga buhay, ang mga pagpapala mo sa aming paghahanap buhay din naman, pag-aaral at sa lahat-lahat ng mga gampanin namin sa sinong ng langit. Ang mga hari, lakip nitong paglapit ay ang pagtatagubilin, alang-alang sa kanila na nakararanas ng iba't ibang mga suliranin, mga hamon sa kanilang buhay na ito. Opo. Sila na mga may karamdaman, magdadaan sa mga prosesong medikal. Opo. Sila na kasalukuyang nagpapagaling. Panginoon, sa iyo namin buong binibigay ang aming mga kapalaran. Nawa ay pagpalain mo aming mga lupang katawan, mapanauli ang kalarasang taglay nito upang magkaroon pa kami ng pagkakataon na sa mga susunod na araw ay mabigyan kang kapurihan sa pamamagitan ng aming mga labi at sa pamamagitan ng mga gawa sa katwiran na itinuturo mo sa amin. Amen. Lalahanin mo ang mga kasangkapan o ang mga taong kinakasangkapan sa mga bagay nito sa pagtataguyod, mula sa sponsorship, mula sa pangangasiwa, management, staff at iba pa, upang maipagpatuloy ang gawain ito sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan ng social media. Amen. Patnubayan mo kami, patnubayan mong lahat mula sa pangangasiwang pangkalatan sa katauhan ng aming MPHL at sa kaliit-liitang staffer na inilagay mo sa ministeryong ito. Naway maging matagumpay ito at ang tagumpay ay hindi alang-alang sa kapurihan ni naman kundi sa kapurihan mo lamang. At ang intensyon ay ang mapalagana pa, mapalawak pa ang nasasakupan ng iyong kaharian sa pagliligtas ng marami pang mga kaluluwa sa mga huling panahon ito. Amen. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating pagpoprograma today. Nayayahan po namin kayong muli sa ating next episode, next content sa pamamagitan ng social media. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusuf. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Misma.